Nangitim at nangamoy ang baha sa isang palengke sa Malolos, Bulacan. At ang baha naman sa Apalit, Pampanga, nagkulay berde. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagkulay berde ang baha sa ilang bahagi ng Apalit, Pampanga. Nahaluan kasi ito ng maliliit na water lilies na galing sa isang sapa. Ang baha naman sa pamilyang panglungsod ng Malolos, Bulacan, nangitim na nga, mabaho pa. Pero sinuong pa niya ng mga mamimili. Nakabota ang ilan pero may ilang hindi. Tuloy rin ang paghahanap buhay ng mga nagtitinda. Lalo't palagi naman anilang binabaha ang palengke tuwing may mga bagyo. Hintangin ng manok. Kasi nanganap buhay namin. Sinisisi ng pamunuan ng palengke ang ilang nagtitinda na nagtatapon umano sa estero imbis na sa tamang basurahan. May mga parte naman po tayong hindi lahat mabaho. Tulad lang po sa isda. Mabaho po doon dahil lahat ng kaliskis nila, iniiwan nila. Iniiwan po nila yung mga pinagbitokahan. Pero ginagawa po namin ng paraan lahat yun para po sila pagbawalan. Sa Santa Cruz, Davao del Sur, nagmisulang ilog ang kalsada dahil sa baha. Na-stranded tuloy ang ilang sasakyan at commuter. Ang ilang commuter, tumulay na lang sa Central Island para makausad. May ilan namang motoristang nangahas na sumuong sa baha. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. May mga lokal na pamahalaan na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase bukas. Kanselado po ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang grade 12 at ALS sa mga pampublikong paaralan sa Malabon. Magpapatuloy ang klase sa pamamagitan ng alternative delivery mode. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga barangay Sipak, Almacen, Tangos, Tanza 1, Tanza 2 sa Navotas City. Ginagamit pa raw bilang evacuation center ay ilang paaralan doon. Manatiling nakatutok sa 24 oras weekend at sa social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Tuloy-tuloy ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng bagyong Emong. Ngayong araw, 7 bayan sa Pangasinan ang hahatiran ng relief goods, kabilang ang Agno, kung saan unang naglandfall ang bagyo. Mamamahagi rin ng tulong sa La Union at ibang lugar sa mga susunod na araw. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaaring magdeposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o di kaya magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit card. Nagpaalala ang Department of Health na hindi dapat basta-basta iniinom ang kaugnay ng gamot sa leptospirosis na doxycycline. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Halos isang linggo nang babad sa baha ang mga paani na Marivic at Edith dahil sa walang tigil na ulan at baha sa San Agustin, Malabon. Lumikas man, araw-araw silang lumulusong sa baha para kumuha ng gamit. Kinakabahan syempre, wala naman kaming choice kasi ganito talaga rin. Sa kuko ko, masakit. Bakit? Gahakot ng mga damit. So, paano na? Basa nga damit mi. Paano na? Yun, tiis. Alam daw nila ang peligro ng leptospirosis kaya kasama na sa lakad nila ang pagpapakonsulta sa barangay. Sa Navotas, maraming binaha ang nagpatingin sa health center. Humingi ako dito ng gamot para sa leptospirosis. Yun lang, dahil nga sa laging baha sa lugar namin, so kinakailangan din namin ng proteksyon. May mga health worker din pong mga naka-assist din doon, kumukuha din po dito para syempre yung mga tao hindi makalabas sa sobrang taas ng baha. Sa Dagupan City, nangangamba rin ang mga residente sa banta ng leptospirosis. Napipilitan daw silang lumusong para makabili o makapasok sa trabaho. Lalo kapag may sugat, hindi naasahan, yun nga, nakakatakot. Ayon sa Department of Health, inaasahang sa isang linggo o makalawa posibleng makita ang datos ng leptospirosis bunsod ng 3 nagdaang bagyo at habagat. Ang mga pasyente ng leptospirosis na dumadating ngayon ay malamang sa malamang hindi pa galing kay Emong o kaya kay Dante. Baka kay kila Krising pa sila nung mga nakaraang 1 hanggang 2 linggo nakaraan. Ayon sa Department of Health, 1 hanggang 2 linggo ang incubation period ng leptospirosis na karaniwang sanhi ng bakteriyang nakukuha sa ihi ng daga. Paglilinaw nila, hindi basta-basta dapat uminom ng prophylaxis kontra leptospirosis na doxycycline.
Kung nabaha, dapat daw magpa-check up tulad sa health center kung saan libre ang konsultasyon. Kapag mali ang pag-inom, pwedeng mawalan daw ito ng bisa laban sa mga mikrobyo at maging mas mahirap gamutin ang simpleng impeksyon. Kinakabahan nga tayo magkaroon ng resistance kaya nga ayaw namin sabihin kung paano siya inumin. Ang antibiotic kapag ating tinungga na parang anting-anting ay mas lalo pong lumalakas yung mikrobyo. Dagdag pa ng DOH, bawal ang doxycycline sa buntis at mga nasa edad 12 pababa. Bukod sa leptospirosis, problema ng ibang binaha ang alipunga. Ginamot ko naman, ayaw. Araw-araw nababasa. Ganun na po talaga ang trabaho namin. Hindi naman po kami hindi. Masakit, oo. Parang ganun, mahapdi na Makati. Pwede po itong mag-lead po ng magkaroon po ng infection sa kanilang mga paa. Once na nagkaroon na po ng fever, na nagkukos po yung mga yung mga sugat nila. Kailangan na po silang kumonsulta po sa City Health Office po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Hati po ang mga senador sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nababahala si Senator Risa Ontiveros na ang tungkulin ibinigay ng konstitusyon sa Senado ay hahadlangan anya ng Korte Suprema na hiwalay na sangay ng gobyerno. At para kay Senator Bam Aquino, dapat matuloy ang impeachment trial. Nanawagan siya sa mga kapwa-senador na magpatawag ng caucus para pag-usapan ang desisyon. Tingin naman ni Senator Kiko Pangilinan, nagtatakda ng hindi magandang precedent ang ruling ng korte. Kapag halimbawa ay may Supreme Court Justice raw na kailangan litisin ng Senate Impeachment Court, pwede anyang magamit itong ruling ng korte bilang basehan na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, nirerespeto niya ang ruling ng korte. Pero malinaw sa konstitusyon na tanging Senado ang may kapangyarihang litisin ang lahat ng impeachment cases. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, talo ang rule of law kung itutuloy ang impeachment trial at hindi susundin ang Korte Suprema. Babala naman ni Senator Mig Zubiri sa Senado, baka makontempt sila ng Korte Suprema kung itutuloy ang impeachment trial. Ang kay Senator Bongo, dapat galangin ang desisyon ng Korte. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos bukas. Sinabi yan ng bise sa kanyang talumpati sa Filipino community sa South Korea kanina para ipanawagang ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw ko na rin manood kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya. Kasi kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Emong at isa pang bagyo na parehong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, walang direktang epekto ang mga ito sa bansa pero patuloy na umiiral at nagpapaulan ang southwest monsoon o habagat. Asahan na magiging maulan pa rin bukas hanggang sa pagpasok ng Agosto. Lalong-lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Abra, Benguet, Zambales at Ilocos Norte. May chance rin ng light to moderate rains sa Aklan, Negros Occidental, sa Bukidnon, Davao del Sur at South Cotabato. Posible ring makaranas ng light to moderate rains bukas sa Metro Manila. Kinilala ng Metro Infanta Foundation o MIF ang mga natatanging individual at organisasyon na naglilingkod sa mga mahihirap sa simbahan at sa komunidad. Iginawa ng Bishop Julio Xavier Labayan Memorial Award kay Bishop Broderick Pabilio ng Apostolic Vicariate ng Taytay, Palawan. Pagkilala ito sa kanyang tapat na paglilingkod at paninindigan para sa simbahan. Iginawa ng Cardinal Ricardo J. Vidal Memorial Award sa Saints Anne and Joaquin Parish mula General Nakar, Quezon. Para yan sa aktibo nilang pagsusulong at pagsasabuhay ng stewardship.
o pamumuhay ng may pagmamalasakit sa simbahan at komunidad. 6 days to go at muling magniningning ang Kapuso Star sa biggest gala of the year, ang GMA Gala 2025. Pero bago yan, may one sweet treat muna si Allen Ansay for Sofia Pablo. Silipin yan sa chika ni Athena Imperial. Less than a week na lang bago ang GMA Gala 2025. Paano kaya ito pinaghahandaan ng Sparkle Stars? Si Allen Ansay may sweet na paandar on how he asked Sofia Pablo to be his GMA Gala date. Nag-deliver si Allen kay Sofia ng 1 box of pizza. It comes with a cheesy question. Nakasulat sa box ang tanong, kung payag daw ba si Sofia na maging date nito sa August 2 event. Dahil ang sorpresang box of pizza na freshly delivered by Allen himself, si Sofia napangiti at ang sagot niya, a supreme yes. Sa post ng Sparkle GMA Artist Center, makikita ang glammed-up PBB Sparkle housemates at nagpahiwatig na ready na ang Kapuso artists sa Gala of the Year. Sa August 2 na ang inaabangang GMA Gala 2025. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Very iconic ang atake ni Heart Evangelista na isa sa mga guest editor ng isang fashion magazine sa Singapore. Si Kailin Alcantara naman, ibang-iba raw ang fashion sense in real life at ng kanyang karakter sa beauty empire. Narito ang aking chika. Bakit kasi sacrifice ang makasama ka sa isang kwarto? It's giving high-class fashion ang ipinapakita ng karakter ni Kailin Alcantara sa leading primetime series ng GMA at View Philippines na Beauty Empire. Ganda-gandahan lang ang puksaan nila ng karakter played by her real-life BFF na si Barbie Fortesa. Aminado si Kailin that she enjoys being dolled up sa taping. It's okay to be extravagant. Pagdating sa outfit, more is more. When it comes to Shari, heels lang palagi. And dapat preppy and always fashionable, colorful. Pero ang totoo, malayo sa tunay na personality at fashion sense ang karakter na kanyang ginagampanan. Comfort over fashion ang pinipili niya behind the camera. T-shirt, jeans, sneakers. Nakadepende po talaga sa mood ko kung ano yung outfit ko for that day. Kasi may mga times that I just want to be sporty. May mga times that I want to be preppy. May mga times I just want to be super comfortable. Nothing really kikay. Speaking of fashion, pag yan ang usapan, laging on top sa isip ng mga Pinoy si Heart Evangelista. Guest editor siya ng isang fashion magazine sa Singapore. Proud daw siya rito, lalo't Pinoy represent daw ito dahil kasama niya ang ilang Filipino stylists, fashion designers, and artists. It's a big deal for me, especially that it's, to be celebrated elsewhere and then you bring that back to the Philippines. And I'm very proud because, I really worked hard. It's really sharing that spotlight with Filipino talent and artists. Ang pagiging stylish ni Heart, kita hanggang sa kanyang mga pagdalo sa State of the Nation address ng Pangulo. Pero sabi ni Heart, ni minsan ay hindi raw niya itinuring na mala Fashion Week ang pagdalo rito. I think there's a time and place for these things, and Sona is really truly not about fashion. Nabalot na makapal na fog ang ilang lugar sa Baguio City. Halos mag-zero visibility na rin dahil dito. Kaya naman ang mga otoridad, pinag-iingat ang mga sasakyan para makaiwas sa disgrasya. Dahil sa pagbuti ng panahon, ilang turista na rin ang bumisita sa ilang tourist attraction doon. Ang ilan enjoy sa lamig ng City of Pines. Patuloy naman ang clearing operation sa Cannon Road, kasunod ng rockfall at landslide.